Magandang morning sa inyo lahat mga madonsor, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property po ulit ang ipapakita po namin. So ito na po yung property mga boss. Ayan, dito na po mag-start sa pilapil po na ito. Ayan, diretso po yan. At ang frontage po niya siguro nasa mga 70 meters to 80 meters po siguro. Along cemented road, may power line, may internet connection. Malapit lang po ito sa palengke. Mga wala pang 1 kilometro po siguro. At ang frontage po niya ay mahaba nga po, malapad o wide. At ito po ay, ang shape po ng property na ito ay square o rectangle, mga ganon. Parang apat lang ang Oo. Tapos ito po ay dalawa po yung kanyang titulo. At sila po ay magkapatid po na nagbebenta ng property na ito. At ang presyo po ng property na ito ay 300 po per square meter, o 300 pesos po per square meter. 45,000 times 300, yun po yung lalabas po na presyo po niya. Pero may butal pa po yun. May butal pa po yung sukat ng property. Hindi po nila masabi kung ano talaga yung eksaktong sukat, pero ang sabi po sa amin ay 4.5. So 4.5 more or less po ang sabihin na lang po namin para at least ay makompute po natin. 45,000 times 300 po, at yun po yung kalalabasan po ng presyo ng property sa million. So sa per square meter po, ito po ay 300 pesos po per square meter. So ang boundary po niya dito po sa may Cocoati, ito po yun. Ayan, itong Cocoati po na ito, diretso po ito, yung pilapil po niya, diretso po. Yung kawayan po na yun ay sakop pa rin po ng property hanggang dito po sa lagpas ng kawayan. At maluwang-luwang po ito, 4.5 hectare. At yun, may mountain view pa po, yung Mount Bangkay. Ang layo po niya sa T-Plex po ito, siguro nasa mga ilang minutong driving lang po. At sa palengke nga po, ilang ano lang po. Ito po ay irrigated to, boss, no? Irrigated to, dito yung kanal niya eh. Dito yung kanal, asa lang madam mo. Irrigated din po ito. Ayan. At hindi na problema yung power line at internet connection dahil meron naman po dito sa area, magpapagabit na lang po tayo. May nawasa kaya, boss? Wala pa. So ang source of water po dito, deep well, magpapa-deep well na lang po tayo. Baka meron pong deep well po ito. At saka meron naman lang po yung nawasa, yung irrigation para source of water po ng property na ito. So punta natin yung mga part. So andito na po ako sa loob po ng property mga boss. Ayan. Tignan po natin. Ito po ay flat terrain po siya. May mga kapitbahay na rin po kayo dito. Ayan po yung mga bahay po dyan sa kabilang property. At ito nga po, ayan, flat terrain, patag po siya. May mountain view, bukid, at maganda po ito for farming po talaga. So magtatanong po kung pwede ang poultry piggery, bawal po dahil malapit lang po ito sa palengke, o near palengke lang po itong property na ito. At ganoon din po ay baka walang suning po dito. May mga mountain view, ayan po, mga mountain view po yan. At so magtatanong po kung binabaha, flood free po ito. At hindi po binabaha ang bayan po ng Talugtog dahil kapitbayan lang po namin itong Talugtog. At yung bundok po na yan ay sakop na po ng Kuya po Nueva Ecija po yan, sa aming hometown. Ayan po. So maganda rin po ito gawing resort, gawing farm resort, or pwedeng tamnan ng mga fruit bearing, o kung ano mo yung po gusto nyong itanim po dito, mga gulay, pwede naman po. At ganoon din po ay ayun po, maganda po siyang i-develop. Ayan. Ulitin ko po, ito po ay located po dito sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. Ang presyo po niya, yun nga po, 300 po per square meter. At kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari o nagbebenta ng mga property na ito. So, dalawa po sila magkapatid na nagbebenta, tag-isa po sila ng title. Ayan po. So, pag-usapan nyo na lang din po yung mga obligasyon po ng bawat isa. At ganun din po sa capital gain tax, yun nga po, documentary stamp, porsyento ng ahente. Sagot naman daw po niya yung porsyento ng ahente. At ganoon din pala, buti na lang naalala ko po, sagot daw po niya yung capital gain tax at saka porsyento ng ahente. Yun po ang sabi po sa amin ng source po namin. So ang sagot na lang po ng buyer ay transfer of title, deed of sale, at yung kanyang relocation survey po pala, pag-usapan nyo na lang din po kung sino po yung sasagot, o pwede naman po maghati na lang po kayo siguro sa pagpaparelocate po sa property na to. Mas maganda po talaga mai-relocate po muna natin para alam po natin yung mga boundary po ng property na ito. At ganun din po ay kung gusto nyo pabakuran itong property na ito, ay pwede naman po namin kontratahin dahil kami po ay nangongontrata rin po ng bakod
At ganoon din po ganoon din po. At ganoon din po yung ano. Yes, so. At ganoon din po sa ibang ano pa po, kung magpapa-deep well po kayo, may mga kakilala naman po kami, yung dito po namin ay nagdi-deep well po sila. O ganoon din po sa mga ibang kailangan nyo pa po, kung gusto nyo ng developer, may kakilala po kami ng developer. At kung kailangan nyo po ng tao, ay may mga tao naman po kami na pwede naming i-recommend po sa inyo. So yung property hanggang pa po yan, lagpas pa po ng kawayan. Hindi ko na po masabi kung hanggang saan po dyan. Mas maganda po ay ipa-relocate survey po natin para makita nyo po yung kabuuan o yung mga boundary ng property na ito. Ayan. Kung may katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. Naka-flash po naman sa screen yung aking phone number. Ganun din yung aking phone number ay naka-register po sa Viber, WhatsApp. Pwede nyo kontakin sa Messenger. Ayan po. Kung mag-viewing naman po kayo, Monday to Saturday po ko available. Kung Sunday po ay i-recommend ko po na sasamahan po kayo ng ibang mga kasama ko sa team para maipakita po sa inyo yung property nito. Ayan, so please follow and subscribe po para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po ito. So maraming salamat po and God bless po.